Ini ang atong pagano tungkol sa atong pagpalangga sa atong simbahan. Ini ang atong responsibilidad tungkol sa atong pagpahala sa lawas at Igor ni Cristo. Ini ang atong misyon. Ang mga bilang ng atong pagtulong. Ini naman sa atong programa. Ang liwas at dahan-dahan. Professor Ray Antila. Mayong aga sa inyo tanan-tanan nga mga kauturan na tunay nagapalamati diri sa Radyo Veritas, Radyo Totoo, DYAF. Today we have a special guest in the person of Dr. Alyssa Rasiles, who was also our guest last July. She is a professor in University of the Philippines, Diliman campus, and she was also a participant in the national debate on RH Bill, the grand debate. We are very glad to welcome Dr. Rasiles today, who will talk to us on virtue ethics. Bumati po kayo, Professor Rasiles. Maganda umaga. Thank you very much, Prof. Ray Antila. Maganda umaga po sa ating lahat ng ating mga tagapakinig. Natutuwa po ako at nakabalik po ako dito sa ating himpilan sa Radyo Veritas Bacolod. Of course, good morning to one and all. I also wanted to greet in a special way the Mapa family. In particular, Mr. Antonio Mapa, sapagkat sa mamayang hapon po doon sa awarding ceremonies dito po sa Kapitolyo, gagantipalaan po siya ng isang gawad pagkilala sa larangan ng agrikultura po. So, good morning po sa inyo, Mr. Tony Mapa. Nais ko rin po sanang batiin yung dalawa nilang anak, si Mike at si Gowie, who were with me yesterday. And then, I also would like to greet Mr. and Mrs. Anglo of Anglo Eye Care. Nakikinig po sa atin sila sa ngayong umagang ito. Salamat po, Prof. Ray Antila. Siguro, we will proceed to our questions, yes. Dr. Rasiles. Okay. Ayon sa inyong biodata, nagtuturo po kayo ng etika at moralidad. Yes. Ano po ba ang moralidad at ano ang pinagkaiba ng etika dito? Ano po ba ang natututunan ng mga estudyante rito? Okay, maraming salamat po, Prof. Ray Antila. No? Ang moralidad ay ang pag-aaral at pagkakaalam ng tama at mali. Inaaral po dito ang mga pagkilos ng malayang tao, human acts, free human acts, at ang pagpili niya ng kabutihan o kasamaan. Ang tunay na malayang pagkilos na moral ay ang pagpili ng mabuti. Ang etika naman po ay katulad din ng moralidad. Kaya lang ito po ay ang partikular na pag-apply ng moralidad sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Mapa sa medisina, tinatawag po itong bioethics, o sa negosyo or kalakalan, which we call business ethics po, no? At iba pa. Kumbaga, ang etika ay ang siyensya ng moralidad. Sa makatwid, ang natututunan ng mga mag-aaral dito ay nagkakaroon kami ng kaalaman tungkol sa mga prinsipyong ethical o kaya moral. In the classes that I teach in business ethics, we really get to learn some basic ethical principles or ethical standards. And I think ang malaking kabutihan na nagagawa sa aming talakayan sa eskwela tungkol sa etika at moralidad ay nagkakaroon sila ng mas malinaw na pagtingin tungkol sa tama o mali at natuturuan sila ng mga prinsipyo para gumawa ng kabutihan. And we also discuss in class the idea or the notion of freedom, kalayaan, sapagkat ang tunay na notion ng freedom or kalayaan ay ang pagpili ng kabutihan. So, I think yun po ang naituturo ko sa business ethics class. At bukod sa dito po, ang kagandahan nito ay nagkakaroon sila ng maayos na prinsipyo tungkol sa pamumuhay at pagkilos nila.
So yun po ang masasabi ko, Prof. Ray. Yes. Salamat, Dr. Salamat din po sa inyo. Alaisa. Yes. Maaari nyo ba pong ibahagi sa amin ang balangkas o outline ng inyong subject na business ethics? Okay, thank you very much once again, Prof. Ray. No? Inuumpisahan ko po muna sa pamamagitan ng paglalahad ng iba't ibang pamantayan or tinatawag nating ethical standards. No? Kasama ang pagtukoy ng iba't ibang pamamaraan ng usaping etika tulad ng utilitarismo or utilitarianism, utos ng Diyos or divine command, ang utos na ginintuan or the golden rule, at iba pang mga prinsipyo sa batayang moral. Dito po pinag-uusapan namin ang tinatawag na values o mga bagay na may halaga o binibigyang halaga sa buhay at lipunan. Bago po ko po ipagpatuloy yung aking kabuuang sagot, nais ko lang pong bagitin na recently lang po, yung kamakailan lang, nanggaling po ako sa isang public school teachers training, ginawa rin po sa Tanay Rizal. At napag-alaman po namin napagtanto namin na napakahalaga sa teachers training po yung iparating sa kanilang tinatawag nating values education, yung mga mahahalaga sa buhay at mahalaga sa buhay ng isang guro at mahalaga sa buhay ng isang profesional. At napag-usapan po namin yung iba't ibang values or mga binibigyang halaga natin sa buhay. So pagpapatuloy ko po, no? So nariyan po halimbawa ang pagiging makatotohanan or truthfulness, sipag at syaga, industriousness, and perseverance. In fact, we were discussing these values in that particular teacher's training program that I was talking about. No? Paggalang sa kapwa or respect or respeto. Kailangan po namin banggitin ito sa klase sapagkat kung minsan nakakaligtaan nating mga human beings or tao na tayo ay tao at kailangan nating kumilos bilang tao. So that's why kailangan po na bigyang halaga at bukod doon na ituro ng malinaw sa mga estudyante. So pagpapatuloy ko po, no, paggalang sa kapwa at takot at pagmamahal sa may kapal. Na-realize ko po na napaka-importante ko po itong paksa na ito kahit po sa ethics class. Now, pagkatapos pong talakayin ang general notions or pangunahing mga prinsipyo, at saka po kami dadako sa mga aspetong nakatuon sa etika ng pangangalakal or business ethics proper. Katulad po dito, ang halimbawa po dito ay ang konsepto ng CSR or Corporate Social Responsibility. Pwede po nating tawagin to na paano magiging mas responsable sa lipunan ang mga negosyo. Halimbawa po nito, pagkakawang gawa or charity works, or for example, the simple fact of magbayad ng sahod ng maayos. Kuminsan po, ang mga negosyo nakakaligtaan po ito na napakahalaga sa human beings. No? So, magbayad ng sahod ng maayos, tratuhin ng mabuti ang mga manggagawa, gastusan ang kapaligiran, lalo na kapag nakasisira dito ang negosyo. So, we discuss this a lot in my business ethics class, which we call environmental ethics po. No? At marami pong ibang paksa na nakatuon po sa etika ng pangangalakal. Pagkatapos po niyan, at saka po kami dadako sa iba't ibang aspeto ng moralidad sa pagninegosyo. Halimbawa po, no, ano ang pagkakaiba ng kapitalismo sa komunismo? Kasi kailangan po talaga maipaliwanag yan, ano, sa mga estudyante. Tapos ang relasyon ng kumpanya or may-ari ng negosyo sa mga tauhan or empleyado, mga worker-employer relations. Kasi po, napakahalaga niya, no? Pati po ang pakikipag-ugnayan sa mga customers or mamimili ng mga produkto, customer relations, supply chain management, yung mga ganun po, pati na rin po ang environmental ethics. At pati na rin po, tinatalakay din po namin ang tinatawag na whistleblowing or kung paano po dedepensahan ang mga empleyadong nagbubulgar ng katiwalian sa kumpanya. Kasama rin po sa balangkas ng aking business ethics, yung tinatawag po na electronic privacy at work. Kasi we usually tackle case studies po in class where we discuss the truths and the falsehoods in relation to electronic privacy and many other ethical issues. Tapos, pagkatapos po niyan, pinakikilala ko rin sa kanila ang tinatawag na virtue ethics, which is our topic for today's show. No? So, or ang etika patungkol sa mga kabutihang asal. I think this is a Tagalog word for virtue ethics. So, etika patungkol sa mga kabutihang asal na humihikayat sa mga miyembro ng korporasyon na mag-asal ng mabuti sa pamamagitan ng mga kaugaliang makabubuo ng magandang character or I think in Tagalog we call it pagkatao. So,